Paano naman po kung naka-duty sa bangko tapos security guard license ang hawak pero nakapag-training po si Bastrac? May violation po ba sa PNP Susya yun? Sana po masagot naman. Salamat po. Sabi ni Conrad Symbol. Ayan, shoutout sa'yo, Conrad Symbol. Ayan po mga kapay, mga kaibigan. May tanong na naman tayo dito galing kay Conrad Symbol. At sasagutin natin yan. At syempre, sana ipaki-like and share ang ating mga video dito. At itong video na to, paki-share sa inyong Facebook. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe kay Kuya Isko Official. At sa ating isang channel, Gwapong Bihero TV, at syempre sa ating Facebook account, Charles Francisco. So ayan na po mga kaibigan, sasagutin na natin itong tanong ni Conrad Symbol na kung saan, paano daw ba kung halimbawa security guard license ang hawak niya pero naka-duty siya sa bangko, siya daw ba ay mabigyan ng violation ng PNP Susya kung siya ay na-inspection? So ang sagot po dyan, ngayon po kasi ito bago lang ito nilabas yung paggawa nila ng pagbabago sa ating mga lisensya. Dati kasi kung saan ka naka-duty, basta may security guard license ka, ayos na yun, mapabangko man yan, mapabakanting lote man yan, mga ganyan. So ngayon, binago ng ating PNP Susya na kung saan by category na ang mga lisensya. So alam nyo na, ayaw kong magsalita pero ganun pa man, yung mga nakakaisip dyan, alam nyo na, yun na yun. So lumalabas dito is categorical na yung ating mga lisensya. Halimbawa, pag ikaw ay nasa bangko, nasa armored, ang lisensya mo dapat ay bank armored guard or nagtraining ka sa BSMA or si Bastrac o kaya basta yung mga part ng bangko na training center, yun yung dapat training mo. Kumbaga related sa bank ang pagtuturo. Kasi nga lahat ng security training center is hindi po lahat yan is tungkol sa bangko ang tinuturo. About security lang din po yan. So magkakaiba. So ngayon, halimbawa pag ikaw ay nasa bangko at ikaw ay ang iyong lisensya ay security guard, pero ang sabi mo is nag-training ka na ng si Bastrac, walang problema yon. Hindi ka na nila huhulihin. Kasi nga kung bakit, basta yung lisensya mo is security guard, then pinag-training kayo ng si Bastrac para magkaroon kayo ng certificate ng si Bastrac. So siyempre okay na yon dahil hindi pa expire yung iyong lisensya. Pero pag expire ng iyong lisensya, yung certificate mo ng si Bastrac, yun na yung gagamitin mo sa pag-renew ng lisensya para yun ay magiging bank armored guard na yung iyong lisensya. So ganun yan, pero hindi ka natitikitan. Dahil nga kung bakit, basta i-present mo lang yung iyong certificate ng si Bastrac sa mga PNP Susya para makita nila na ikaw ay nag-undergo na ng si Bastrac. Kasi kung baga, nag-training ka na, kanya nga lang, hindi mo pa pinabago yung lisensya mo dahil hindi pa expired. Dahil nga binibigyan nila ng kumbaga konsiderasyon yan. Dahil kung halimbawa nga naman hindi pa expire yung lisensya tapos mag-renew ka na, dagdag gastos, pahirap sa ating mga ka-5 na yun. Kung saan magkano lang yung kinikita natin tapos ganun pa ang mangyayari. So di ba po mga kaibigan, mga ka-5 So sana nasagot natin. Yan, hindi ka titikitan. Basta hawak mo lang yung si Bastrac certificate na oras pag nag-inspection si PNP Susya ay kailangan mong i-present yung iyong mga training ng si Bastrac or yung mga certificate ng kompleto yon para hindi ka nila titikitan. Dahil nga kung wala yon, titikitan ka dahil hindi nakatugma yung iyong lisensya doon sa iyong duty. At meron pa tayong isang sagot dito dahil mahaba pa yung ating oras na isasagutin tayo dito na isa pa, nakasingit lang din ito to, na kung saan galing naman ito sa kay Red Venture Mix Vlog. Ayan, galing ito sa kanya kung saan sabi niya, Sir, patulong, taga Orquita City, Misamis Occidental, Mindanao po ako. PE po ako pero hindi po ako nakakuha ng PE license. Gusto ko kumuha ng PE license. Okay, kapatid, ito pinagsama na natin yung dalawang tanong na ito kasi kumbaga mahaba naman yung ating video, umabot naman ng 10 minutes. So halimbawa ikaw ay PE, dapat may lisensya ka na ng PE, Protection Agent. Kasi paano ka naging PE kung wala kang license, di ba? So dapat pag sinabi mong PE, license ka kasi nga yun ang basihan para magiging PE ka. Ngayon, ang ibig mo sigurong sabihin kung ikaw ay nag-PE, dapat nag-training ka para magkaroon ka ng lisensya. Kasi kung hindi ka nag-training ng PE, mga training ng PE, Protection Agent, hindi ka talaga magkakaroon ng license. Pero baka ang ibig mong sabihin, kasi hindi malinaw, no?
Baka ang ibig mo sabihin, katulad ng mga batch namin dati na silang bodyguard kung tawagin. So PE na sila pero hindi pa sila nag-training, pero wala silang lisensya kasi nga ang tawag is bodyguard. Yan, abangan yan sa mga susunod dahil iba-vlog natin yan. So kailangan, kapatid, para magkaroon ka ng PE license, mag-training ka ng protection agent para magkaroon ka ng PE license. Dahil karamihan ngayon, pag nag-training ka ng protection agent, yan ay kumbaga kalakip na doon yung lahat ng kailangan mo. Kasama na doon kasi kung tawagin yan ay package. Doon na yung lisensya, nandoon na yung mga certificate. So ayan, nasama natin dito sa vlog na to, no? Kumbaga dapat ibang vlog ito pero pinagsama na natin dahil ito naman ay kumbaga mahaba pa naman yung video natin. Kaya yun, dalawang tanong ang nasagot natin sa isang video na ito na kung saan isang PE daw siya na naka-duty na pero wala siyang lisensya. Hindi ka talaga magkakaroon ng lisensya kung hindi ka nag-training ng protection agent. So ayan po mga kaibigan, mga kapatid, at sana po naintindihan ninyo at paki-like and share ng mga video natin. Sana po paki-like at i-share talaga sa inyong Facebook. Huwag niyong kalimutan i-share. I-share lang po kahit hindi nyo mapanood, basta i-share nyo na lang. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo mga ka-59. At syempre, kung kaya ninyong mag-subscribe, mag-like, mag-comment, sige mag-comment kayo at sasagutin natin yung mga comment or tanong sa mga susunod nating upload video. So sana po ay naintindihan yung ating paliwanag dito dahil medyo dalawang tanong ito ang nakapaloob sa ating video na ito, kaya medyo kung hindi nyo intindihin is magkaiba po yung unang tanong dito sa pangalawang tanong. Kaya sana po sa mga ka-5 natin, please like and share and subscribe. Dito lang yan sa ating channel, Kuya Isko Official, at sa ating isang channel, Guwapong Biyahero TV, at isa pa nating Facebook, no? Charles Francisco. So ayan, subscribe po at syempre ang pinakamalaga talaga, paki-share po mga kaibigan, paki-share. So ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat at syempre at ang ating Pilipinas ngayon ay medyo mayroong mga konting issue, no? Lumalabas na yung mga rally kaya ingat po tayo. At syempre, kailangan nating mag-observe, nagmatyag sa ating paligid, sa ating bayan, kung tayo ay makabayan. Pero bagkos, yung iba naman, wala pakialam, pero kailangan natin makialam dahil sa mga darating na araw, sa mga darating na panahon, pag ito hindi naging maganda, ang naging resulta is damay-damay po tayo dyan na mahihirapan. So, kailangan natin susuporta sa mga taong gumagawa ng tama. Huwag tayo doon sa mga taong gumagawa ng katiwalian. So, yan po, no? At sana po na may naintindihan at natutunan dito sa ating mga vlog, dito sa ating mga upload video sa ating channel, Kuya Isko Official at Guwapong Biyahero TV. At naway, yun nga, paulit-ulit kong sinasabi, like and share lang and subscribe. Yan lang naman po ang pwede nyo maitulong sa amin sa aking mga vlog, sa ating channel para po magkaroon tayo ng income at syempre mabigyan natin ng tulong yung ating mga ka-59 sa mga susunod, no? Pag tayo ay nag-income na sa ating Facebook account or sa ating YouTube account. Ayan po mga kaibigan, at muli maraming salamat ng ulit-ulit. Shout out po sa inyong lahat ng ating mga tagapanood, sa ating mga viewers. Maraming salamat muli, Kuya Isko Official and Guwapong Biyahero TV. Mabuhay po at mabuhay Pilipinas. Charles Francisco, laging tatandaan, hindi ka iiwanan. Mga ka-59 siya'y palagi nandiyan.